Ayon sa kanta, remember me kapag nag-iisa. Kapag ikay nalulungkot, huwag nang mag-alala. Magandang araw sa Just Story at sa lahat na nakikinig sa kwento ko. Tawagan niyo ako sa pangalang Layla. Ang kwentong ito ay kwento ng pamamahala ng Ate Rina at Kuya Lan. Sa panahong wala pang cellphone at tanging sulat lang ang komunikasyon. At bibilangin pa ng ilang araw at linggo bago mo matanggap, depende na lang kung gaano kalayo. Ganyan kahirap ang noon. Dahil sa broken family kami, dahil umalis yung papa namin at sumama sa ibang babae, ay napilitan ang ate na magpunta ng Maynila para magtrabaho at maiwan yung boyfriend pa lang niya noon na si Kuya Lan. Saksi kami kung gaano nila kamahal yung isa't isa. Kahit na ayaw ng papa namin kay Kuya Lan, pero pinaglaban siya ng ate. Just story, sa araw na alis ng ate papuntang Maynila, ay nakiusap siya kay Kuya Lan na bantayan kami. Nung papasok na ang ate sa loob ng airport, kita ko kung paano umiyak si Kuya at ganoon din ang ate. Gustuhin man niya napigilan si ate pero kailangan talaga yung work para matulungan yung pamilya namin. Just story, wala yatang gabi na di ko narinig na umiyak ang kuya dahil sa pagkamiss niya kay ate ko. Doon na kasi natutulog si kuya sa amin simula na umalis si ate. Kaya kita ko ang lahat. May mga umagang nakakarinig ako ng iyak. Yun bang pilit na pinipigilan? Sobrang hirap para sa kanya na malayo sila sa isa't isa. Buwan-buwan ay nagpapadala ng sulat si ate at mga pictures niya doon sa Maynila. Nangungumusta sa amin kung okay lang ba daw kami. Maraming beses ko ring nakita si Kuya Lan na habang tinitignan yung mga photo ng ate na ipinapadala sa kanya, ay kusa na lang tumutulo yung luha niya. At di ko makalimutan, sa tuwing namimiss niya ang ate, ay kinakanta niyang Remember Me habang nagigitara. Kahit isang taon na ang lumipas, ay di pa rin siya nagbabago at tinutupad pa rin niya yung mga pangako niya kay ate na alagaan at bantayan kami. Just story, paminsan-minsan ay namamasada si kuya at pag-uwi niyan tuwing hapon ay may dala ng ulam at bigas. Kumbaga, pamilya na talaga ang turingan namin. Nung nagdadalawang taon na si ate sa Maynila, isang araw noon ay nagtaka kami kung bakit di namin siya nakita sa bahay at di umuwi. Nagtanong kami sa mga barkada at pamilya niya, pero pati sila ay wala ring alam, kaya lahat kami ay nag-aalala na kung nasaan na si Kuya Lan. Di namin alam kung saan hanapin. Halos lahat na yata na mga pinsan niya ay napagtanungan na namin. At pati pamilya niya ay sobrang nag-aalala na. After 1 week, Just Story ay sumulat ang ate sa amin. Ayon sa sulat ni ate, ang kwento niya, pagka-uwi niya umano galing trabaho, ay syempre pagod at kumain. May kumatok daw sa pintuan nila. Sa isang bahay kasi marami silang nakatira doon. Kasama ng mga pinsan ko at yung kapatid namin na panganay na siyang nauna na ilang taon na doon sa Maynila. Just story, nung pagbukas ni ate sa pintuan ay nagulat siya sa kanyang nakita at di siya makapaniwala. Dahil si Kuya Lan yung nakita niya. Pati kami ay nagulat rin sa balita ni ate dahil di nagpaalam sa amin na pumunta na pala siya ng Maynila at sinundan yung ate ko doon. Just story, marami ang humanga sa kanya sa pagmamahal niya sa ate ko. At ngayon,
50 years old na sila at 2 yung anak. At nandito na rin sa Mindanao nakatira. Sa pag-ibig, di talaga hadlang yung layo. Basta yung tiwala sa isa't isa ay andon. Maraming salamat sa pagbigay ng panahon sa kwento ko. Sana nakapagbigay ito ng inspirasyon sa marami. Layla.